Hello guys, good day. Welcome to RT News. I'm Architect Chojo. So today, October 1, 2025, and we are here in our site project. In the background, ito yung ramp na ginagawa natin. No? So meron kaming another floor na commercial area na kinonvert namin into parking spaces or parking area. So kagaya nito na nakikita nyo dito sa background. No? So makikita natin dito yung component ng isang steel deck na ramp. So, unang-una, ano ba yung mga component ng steel decking, no? Or yung ramp na ginawa sa metal decking or steel decking. So, unang-una, so meron tayong beams or I-beams. So, meron tayong rebars. So, meron tayong steel deck. So, meron tayong connector like yung mga bolt and nuts. And also, since ito'y dagdag natin na rampa dito sa existing na naitayo na wall, so we need to have a connection. So gumamit tayo dito ng chem bond. Now here, papakita ko sa inyo yung lahat ng ginawa natin dito sa paglalatag ng ating steel deck na rampa. So isasay natin yung mga component niya and mga materials na ginamit natin dito sa ating ramp or driveway ramp. So let's go. So here in the background, so ito yung approach natin, no? So galing dito, ito ko-convert natin to as parking area or parking spaces. Now here, ito yung approach niya, no? So going here, kung ikaw ay nagda-drive, so papunta dito, so ito yung approach natin. Then, pakanan na, paliko. So makikita nyo yung curve dito sa siko na to. So ito yung inclination natin dito. So may mga rebars na tayo na nilagay dyan. So gumamit tayo ng 12 mm na rebars na may spacing na 6 inches by 6 inches or 150 by 150 na spacing ng ating mga rebars. Now you can see here, naka-install na at kompleto na yung ating mga rebars and also yung ating steel decking. Now sa steel deck naman na nakikita nyo, so meron na siyang rebars, no? So ang thickness ng ating steel deck is 1.0 mm or 1 mm. So yan yung ating thickness ng ating steel decking. So as you can see, meron na rin tayong nilagay na mga spacer. So ang thickness ng spacer na yan is 1 inch. Ang magiging thickness ng ating buhos is 125 or 5 inches. Now here, dito sa background na to, nakikita nyo yung inclination ng ating rampa. So meron tayong paakyat sa unang approach. Now, going up, meron din tayong transition na gagawin dito sa ating rampa. Now, kita nyo itong area na to. So, ito yung ating mga rebars na naikabit na dito, no? So, kita nyo yung mga connections. Here, meron din tayong nilagay na square box dyan para doon sa lighting provision doon sa ating rampa, doon sa ilalim, sa kisame niya. Yan. So ito ngayon yung yan yung approach ng ating ramp. Then this one yung papunta doon sa taas. So kinonvert natin yung another floor into parking spaces. Now here, dito tayo. Tingnan natin yung component sa ilalim kung ano-ano yung mga nilagay natin na structural component nitong ating steel decking na rampa. So kita nyo yung connections niya, no? So meron tayong I-beam. So naka-bolt yan, naka-plate and bolt doon sa biga dyan sa inaapakan niya, no? So naka-bolted connection tayo. So kita nyo yung connection. Now doon din sa plate, meron din tayong bolted connection. So ito, hindi pa tapos tong wala pa itong nut, no? So lalagyan din natin siya ng nut. Now dito, ito ngayon yung mga poste na mga tukod niya dito, no, sa ating driveway ramp na steel, no. So kita niyo yung connection natin dito sa poste. So ito ngayon yung connection na nakikita niyo. So kita niyo itong connection dito sa ating poste. Yan yung connection ng ating plate para dito sa naka-inclined na biga natin na I-beam. So nakakonect siya doon sa poste para mas matibay siya. And here, as you can see, yan din. So ito, yung ilalim na yan, yung kinabitan ng ating steel plate is also beam. So kita nyo, meron na siyang nut and bolt na connection. And by the way, no, itong connection na to, no, each bolt na to na nilagay natin dito is meron siyang chemical bolt or chem bolt. So para mas matibay ang kapit dito sa
poste natin. Dahil kinakailangan mas matibay yung kapit ng ating bolt doon sa loob ng ating konkreto na poste. Now here, kita nyo dito yung preparations natin. No? So ito yung another ramp natin. No? Dahil going down, meron din tayong rampa. No? So dito sa ilalim, so kita nyo yung connections niya. No? So bolted connection din siya. Ito yung ilalim ng ating steel decking. So kita nyo siya. So that is the connection of our steel deck na ramp. No? So kita nyo bolted connection. So mas matibay yan. No? In terms ng shaking, earthquake, dahil hindi siya mapuputol. So maybe it will loosen up, but it will not directly cut or maputol siya dun sa mga connections niya. No? So yan yung advantages ng bolted connection na kinabit natin dito sa ating steel deck na driveway ramp. So each bolt na yan, may mga nakalagay din tayong chem bolt connection. So dito din sa side na to, as you can see, dyan sa biga na yan. So kumapit tayo dyan, meron tayong steel plate. Then meron din tayong connector na bolt doon sa ating mga biga at doon sa steel plate. So here, baba tayo. Subukan natin bumaba. So ito yung ko-convert natin na parking spaces. No? So yan. So going down, ito yung inclination niya. No? So naglagay din kami ng transition dito. Ito na yung level o pinaka level area dito. Then ito naman yung ating ramp, no, going down. Now as you can see, kumpleto na yung mga rebars natin. So subukan natin bumaba. Yan. So ang spacing ng ating rebars is 6 inches by 6 inches. No? Ang rebar diameter natin is 12 mm. Kompleto na siya, may mga spacer na rin tayo, and yan naman yung itsura natin, no, sa pag-akyat. Yan yung pinaka-approach niya. No? Then, yun yung siko, pagliliko yung sasakyan, then pag ganyan, papunta doon, on that direction. So ito, pagbaba. So imagine, pagbababa ka, o mag-drive ka going down, so yan yung magiging pagliko mo. Yan. Then pag-aakyat naman, papunta doon, so ito yung approach. So yan ang inclination ng ating driveway ramp na made up of steel decking with a combination of structural component of I-beams, no? And also connector na ginamit natin dito is bolted connector. So ganyan ang ganyan katibay yan. So ito is reinforced concrete fall to, no? Itong kinapitan nitong ating mga steel plate na yan, no? Na merong nut and bolts. So yan yung ilalim niya. Alright? So ito yung another angle natin dito. So yun yung pinaka level area. Yan yung level area niya. Yan, ito yung unang akyat na rebar sa ating rampa. So bubuhusan na to next week. Alright guys, so nakita nyo yung ginawa natin ditong driveway ramp. So this one is a quick video regarding dito sa ginawa nating driveway ramp. So napakita ko sa inyo yung component ng ating driveway ramp. It composes of I-beams and also bolt and nut. And gumamit tayo ng chemical bolt para mag-connect tayo doon sa existing na columns na concrete and also yung reinforced concrete na pader or wall na kinabitan natin ng ating mga steel plate ng ating I-beam. So yun yung component niya or structural component ng ating driveway ramp. Now yung ating sahig naman ay gumamit tayo ng steel decking na 1 mm, no? Then of course, meron siyang rebars dun sa ibabaw. Gumamit naman tayo ng 12 mm na diameter na rebars na may spacing na 6 inches by 6 inches. So 6 by 6 yung spacing niya. So nakikita nyo dito sa background na ito. Alright guys, so this will be the quick video and update dito sa ginagawa nating steel deck na driveway ramp. So I hope may natutunan kayo kahit paano dito sa na-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Alright guys, so till then, I'm Architect Chojo. Joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you.